Ito no, ito yung tanong ng ating kabes na ang sabi niya, saan ba raw pwedeng magbenta ng Rolex sa Pilipinas? Ano po, ma'am? Marami pong pwede pagbenta dito ng Rolex ng marami. May barat, mayroong hindi barat. Yung mga bayasan, mabilisan, meron po. Kasi kung di ba, ibebenta mo yung Rolex ninyo. Dapat yung malaman na pag nagbibenta ka ng Rolex, marami, hindi pare-pareho ang presyo, ibig ko sabihin. No? Marami kasi tinitingnan yan sa Rolex. Baka kasi magulat kayo kung may Rolex kayo. Eh, dalawang Rolex mo, halimbawa lang. Yung isa, palagay na lang natin pareho itsura, parehong model, pareho sila. No? Tapos binenta mo isa, mababa, yung isa hindi. Mas mataas kaysa dun sa isa. Kasi sa pagbenta or pagbili ng Rolex ng mga second hand, maraming tinitingnan dyan. Maraming tinitingnan dyan. Yung may mga buyer kasi second hand po yung Rolex ninyo eh. Kung may mga buyer kasi na alam naman nila na ang Rolex mo pwede sa ganung presyo. Halimbawa, yung tuton, halimbawa tuton. Halimbawa, yung Rolex mo tuton naman, halimbawa, pwede naman pala siya sa 150. Pwede na siya sa 120, halimbawa. Ang ginagawa kasi nila, bibigyan lang ho kita ng, ma'am, na magbibigay sila ng presyong pinakamababa na presyo. No? Kasi unang-una, tatanungin ho kayo kung magkano ba yung gusto mong presyo. No? Kumbaga, kinukuha nila kumukuha sila ng idea na nagmumula sa'yo. Kung ikaw ba, yung Rolex na hawak mong gusto mong ibenta, ay kung sa'yo talaga at kung ikaw ba bumili niyan. Kasi kung ikaw talagang bumili niyan sa Rolex store, alam mo kasi ang presyuan eh. So, pag nagbigay ka ng presyo, mataas din. Alam mo kasi ang presyo ng pagkabili mo sa brand new. Ano, bes? Kaso lang may mga nagbebenta ng Rolex na hindi talaga sila din ang tunay na may-ari. No? Sa anumang dahilan. Hindi sila talaga ang tunay na may-ari. Kaya, kapag yung buyer po, magtanong sa inyo ng presyo kung magkano yan, binigyan ho kita ng idea. Kasi pipilitin ka kung magkano presyo mo eh. Sasabihin mo ngayon. Pag sinabi mo na presyo na malayo doon sa tunay na presyo noong brand new or sa presyo talaga ng isang Rolex na yan, magkaka-idea na sila na yung Rolex na binebenta mo na hawak mo ay hindi talaga sa'yo o hindi talaga ikaw ang pinaka-owner. No? Kasi yung tanong nyo kanina kung saan dito sa Pilipinas, marami po. Bago ko ituloy yung aking sagot, kung makarating kayo dito sa Pilipinas, pwede nyo akong i-chat, message nyo po ako para mag-usap tayo. Pag nandito na ako kayo, bibigyan ko kayo ng mga ideas kung gusto nyo ibenta yan. No? Na hindi kayo lugi. So, siyempre, gusto ko rin makita yung item ninyo. No? Ganun po. So, tuloy tayo, no? Tuloy tayo, ma'am. Kasi ang Rolex kasi so ako, ganun ang sagot mo, na nagkaka-idea ngayon yung buyer na yung Rolex na binibenta mo ay hindi talaga sa'yo. Kasi yung presyong binigay mo ay malayo dun sa talagang presyo niya. Kasi kung ikaw talaga ang tunay na owner ng isang Rolex, o binili mo talaga yung Rolex na yan sa Rolex store, ay yung presyo yung bibigay mo nga, yun yung sinabi ko kanina, ay hindi, mataas din, no? Ngayon po, pag ang presyo kasi ng Rolex, maraming tinitingnan, gaya na sinabi ko kanina. Tinitingnan nila yung kondisyon ng inyong Rolex, no? May sinasabi mayroon kasing Rolex na second hand na, nandyan yung laylay. Ibig sabihin po, ay gamit na kasi laylay na. Ano yung laylay? Yun yung mga
yung mga strap nila, yung strap ng Rolex. So, kung itatagilid mo kasi ang Rolex, pag lumaylay yan, luma na. Basta na siyang gamit. No, bes? Tapos titignan pa dyan yung butas ng Rolex. Kung may butas kasi yung Rolex ninyo sa may gilid, ang ibig sabihin yan, ay old siya, old model siya. Hindi siya pinaka-latest na Rolex ho. So, marami pa titingnan dyan. Ma'am, no? Titingnan din po yung kulay ng dial. Ano ho? So, titingnan yung kulay. Tapos, titingnan pa ho yan. Kaya nga ho, sabi ko nga sa iba na kapag may Rolex kayo at nagbawas kayo ng strap, binabawas niyo yung strap ng Rolex nyo, kahit stainless yan, mga tuton yan, wag na wag niyong kalimutang kunin ang ibinawas. Dahil mahalaga po yan. No? Titignan din po kasi na buyer yan kung kompleto yung strap mo. Wala bang bawas. No? Ganun po, best. No? Tapos, hanggat maaari, yung Rolex ninyo, ingatan nyo yung Rolex. Halimbawa lang, yung Rolex mo, gusto mong, may gusto kang tinatingnan mo, halimbawa, ng isang mga sa tabi-tabi na mga yung sa watch repair, no? Watch repair. Nagbubukas sila. Hindi yung gamit kasi ng pambukas. Hindi talaga pambukas ng Rolex yun. Meron talagang pambukas ng Rolex. So, bakit ko sinabi yan? Kasi para maingatan yung gas-gas na hindi po magasgasan ang Rolex nyo sa likod. Ano? Kasi po, pagka magkaroon ng gasgas yan, ibang usapan yan. Magkaroon ng duda yung buyer na binuksan o na-open na yung Rolex mo kasi may gasgas sa likod. Yun yung ingatan nyo sa likod na wag siya magasgasan. Ano? Kaya yun na po, no? Yun ang gusto kong i-share sa inyo. Kung magbenta kayo ng Rolex, kahit anong klaseng Rolex, no? Yun ang isa sa mga titingnan. Marami pa rin pwedeng titingnan din kasi sa Rolex pag bibili niyan. Katulad ako, dati, nung tumitingin ako ng Rolex. Marami kami tinitingnan sa Rolex. No, tinitingnan din namin yung makina. Kung original, o kung yung original yung makina. Kasi may mga Rolex kasi, kaha na lang. Ang case na lang yung original, yung makina hindi na. Ang daming Rolex kasi na mga kalokohan, may mga chop-chop, may mga cloning, no? At marami pa pong iba. Ma'am, kaya kung sakaling magbenta kayo ng Rolex, kung nasa Pilipinas na kayo, pinapangako ko sa iyo, ma'am, na sasabihin ko sa iyo kung saan at patas, fair na buyer ng Rolex po. Kasi ang daming buyer ng Rolex ng mga jewelry dito sa Pilipinas. Pero hindi po lahat maayos makipag-usap. May mga medyo kalukuhan din kasi just mga ganyan. Ano po? Kaya mag-ingat din po kayo kung magbebenta kayo. Dapat meron kayong pwedeng mag-guide sa inyo. No? Yun na po ang gusto kong i-share sa inyo. Best, no? Maraming po salamat sa napadaan sa aking channel. Please subscribe. At meron nga pala akong Facebook page, no? I-follow niyo rin po ako doon, no? Para sa mga tips and guide. Yan po. Hanggang sa muli po. Maraming po salamat. Bye-bye.